mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Muli tayo magkakasama ating pagsamba. Isang napakahalagang gawain ito sa ating buhay. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoon Diyos, aming Ama, na dakila at makapangyarihan, na gayon na lamang aming Panginoon ay yung pag-ibig sa amin na inyong mga anak na mananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong paggabay, pagmamagdubay, pagpapalat, biyaya, na amin kayong kasama na uuna sa aming pang-araw-araw na buhay. Aming Panginoon, kulang pa po ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa lahat ng kabutihan ninyo sa amin. Kami ngayon ay narito, patuloy namin ginagampanan ang aming responsibilidad na kami ay patuloy sumasamba sa inyo. Ang inyong pong banal na Espiritu ay siyang manguna sa amin, lalo po sa akin na maghahatid ng inyong mensahe ng buhay na aming pagbubulay-bulayan. At yan din ang inyong banal na Espiritu ang siyang papakita sa amin upang maunawa namin ang inyong mga salita na aming tatalahayan. Kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus ang Panginoon tagapagligtas at sa patuloy na pamamatnubay at paggabay ng banal na Espiritu. Amen. Yung verse na ating magbabantayan ay matatagpuan sa Lucas 38 verses 10, chapter 10, verses 38 to 42. At ito ang sinasabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang layo. Malugod sila tinanggap sa tahanan ni Marta. Ay kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit sa kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Nagpalatay ang ating Panginoon Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. More importantly things. Sa Tagalog, ang mga mahalagang bagay. Ito ang topic ng mensahe ng buhay na ating tatalakayin ngayon. Bawat siya sa atin ay mayroong mahalagang bagay na mas pinahalagahan na hindi natin gusto ito ay mawala. Mga bagay na itinatangi, ang magandang sasakyan, bahay, alahas, trabaho, at marami pang iba. Para nga sa mga babae, sabi nila, diamonds are their best friends. Totoo ba yan? Diamonds are your best friends. At kaya din naman sa mga lalaki, the way to a man's heart is through his stomach. Kaya huwag na huwag ninyong gugutumin ang asawa ninyo. Katulad ng mga tatlong bata natin, si
Noah, si Titi, si Lia. Para bang ayaw na nila magkahiwalay? Pag marating dito sa dyan, iiwan na yung mga magulang, hahanapin na yung mga best friends nila. Kaya ngayon, kahapon, halos maghapon sila magkakasama, magdamag, magkasamang natulog, hanggang dito sa church, nandun sa isang sulok, magkakasama pa rin. Hanggang sa kanilang Sunday school, magkakasama pa rin. Hanggang matapos, ayaw pa rin maghiwalay. Ganon kahalaga ang kanilang pagkakaibigan. Kaya tayo mga kapatid, tayo man noon ay meron din tayong ka-lovemates. Lovemates, yung girlfriend, boyfriend, o yung ating ka-Elio. Ano ibig sabihin ng Elio? Ano? Elio pala, yung mutual understanding. Mutual understanding kanila. Noon kasi, nung ako ay meron akong best friend o kalapit, ang way of communication lamang noon, pagka magkahula, is through telephone. Diba? Tatawagan, hello, gusto ka na, I love you, I miss you, mahal ka na. Diba? Ganda naman, nagmamahalan eh. Nakikita nila ang kanilang pagpapalaga ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya nung ako ay nagsiman, no? Through overseas call, nakakatawa ako sa atin. Matapos ang mga buwan namin pagbabiyahe sa dagat, no? Pagdating namin sa Puerto, ang taong pinakahihintay namin yung agent ng shipping company. Bakit? Dala niya yung mga sulat mula sa aming pamilya. Siyempre, sabi ka, makakamalay ka sa inyong mga mahal sa buhay doon sa sulat nila. Pero alam niyo, nung dumating yung sulat sa amin, 3-4 months na nila naisulat yun. Kasi from sa atin, padadala pa sa office ng kumpanya sa Amerika, from Amerika, kung saan kami pupunta, doon pala yung dadaling yung sulat. Kaya, pero ang bila noon, masaya kami dahil kasi sulat yun mula sa ating mga mahal sa buhay. At ganoon din, kapag nandun na kami sa Puerto, nahanap namin yung mga telephone booth, yung mga public telephone na aming nagagamit upang makatawag sa atin sa Pilipinas. Diba? Hindi namin nintindi kung magkano mga kaso, kahit ilang dolar yan. Makatawag yan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, mga kapatid, siyempre sa mga anak, at sa aming misis. Hindi rin nawawala yung kamustahan, we miss you, I love you, ingat kayo. Sa bandang huli, padala ka ng pera, kulang lahat ng gastos. Diba? Siyempre, totoo naman, siyempre, hindi naman madali ang buhay sa atin noon. Si Mrs. nung araw ay ako magtrabaho, masaya ka lang sa bahay, bahala ka sa mga bata, mapadala ko sa kanya. Ngayon na tayo mapalad, di ba? Meron ng cellphone. Meron tayong cellphone, anytime,
anywhere. Kahit sila saan naroon, kahit sa Pilipinas, kahit malayo, anytime, tatawag ka, pwede ka na makapag-chat, makapag-video call. Kaya, yung napakahalaga ng cellphone na yun, di ba? Madali ang communication sa ating pinatawagan. So, first na aking binasa sa Lucas 10:38-42, ito ay may kinalaman sa pagpunta sa iba't ibang lugar ni Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad upang gampanan ang kanyang ministry, ang kanyang ministeryo ng pagtuturo ng mga aral ng salita ng Panginoon Diyos at ang paghahayag ng magandang balita ng kaligtasan ng buhay sa mga Israelita o mga Hudyo. Noon kasi diba, ang ministry ng ating Panginoon ay sa mga Hudyo lamang. Sapagkat siya ay isang Hudyo, lahir din siya ng Hudyo, kaya natin tawag siyang anak ni David. No? At sa kanilang paglalakbay na yun, napadaan sila sa isang nayo o baryo kung saan naroon ang magkapatid na Marta at Maria. Masaya silang sinalubo ni Marta at pinatuloy sa kanilang tahanan. Dahil ba, kung may dumarating na panauhin, una taon lamang na napadaan sa atin, malugod natin silang pinatutuloy sa ating tahanan kahit hindi inaasahan. Ang pagdating nila, pinaghahandaan natin ng merienda, pagkain na ating pagtataluhan, di ba? Kasi tayo mga Pilipina, kilala tayo bilang hospitable. Lalo pa na kung si Jesucristo ang panauhin nila Marta, ang inaasahan kang pagligtas ng mga Hudyo, ang pagtuturo ni Cristo sa kanyang ministry, nagpapagaling ng mga may sakit, binubuhay niya siya ng patay, marami pa siyang himbalang ginagawa. Kaya siya ay mahalaga para sa mga Hudyo sa kanila. Kaya nung naging panuhin siya ni Marta at Maria sa karangalan na tumuloy sa kanilang tahanan ang isang mahalagang panauhin na katulad ni Jesucristo. At si Maria naman, na kapatid ni Marta, nung nakita niya dumating si Kristo na nagtuturo sa kanilang tahanan, naupo ito sa kapanan ni Kristo upang makapakinig ng mahalagang turo mula sa ating Diyos. Sabik na sabik si Maria na makarinig at matuto sa mga pagtuturo ni Jesus Christ. Kaya hindi na niya naisip na tulungan ang kanyang kapatid sa paghahanda ng pagkain sa kanilang bisita. Ang mahalaga, marami siyang matutunan mula sa ating Panginoong Jesus. At habang abala itong si Marta sa pagkain ni handa para kay Jesus at sa kanyang mga alagad, sapagkat mag-isa lamang at sa lamang si Marta, wala siyang nakakatulong na hindi na kayang nag-iisa lamang niyang katawan. Kaya lumapit sa kay Jesus, sabi niya, okay lang ba sa inyo na hindi ako tulungan ng kapatid ko? Panginoon, sabihan niyo nga ang kapatid ko na tulungan naman ako. Ngunit, anong sagot sa kanya ni Jesus? Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, isa lamang ang tanging kailangan.
At iyon ang pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. No? Huwag natin isipin na kontrabida si Marta sa pangyayari ito. Kasi, lapit pa yung parang nagsusumbong, hindi wala siya tinutulungan, di ba? Pero, si Marta, ang inyong paglilingkod ay taos sa kanyang puso at isang karangalan para sa kanyang paglingkuran ng ating Panginoon. Sa paghahanda ng makakain ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Tayo ba sa ating buhay? Ako, noong nasa atin ako na sumasama ako sa mga fellowship ng mga kalalakihan. At sa local church, ang mga kababaihan, bayan, kabataan, magkukutulong naman silang naghahanda ng merienda o pananghalian namin. Habang ginaganap namin ang mga gawain para sa ating Panginoon. Di man sila kasama sa aming gawain, mahalaga ang kanilang ginagawa. Bilang paglilingkod sa amin ang kanilang kapwa at kapatid sa pananampalataya at para na rin sa ating Panginoon Diyos. Kasi Maria nga na ating nakita at mas pinahalaga ng Panginoon Hesus Kristo ang kanyang ginawa. Nang ito ay upo sa tahanan ni Kristo ang mataat na kamang nakikinig sa kanyang mga turo. Mahalaga makapakanig ng mga turo ng salita ng Panginoon na mauunawaan at tumitin mo ito sa ating puso at isipan. At gawin natin itong gabay at patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa malaking pagpapala ang magkaroon ng karunungan at wisdom sa mga salita ng ating Panginoon na magagamit natin sa pagpapatuo ng kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos na tayo ay fully equipped sa kanyang mga salita. Sabi nga, mawawala ang yaman, mawawala ang pag-aari o anumang bagay, ngunit hindi mawawala ang karunungan sa salita ng Panginoon Diyos. It is the most important thing. It is the most important thing yung magkaroon tayo ng kaalaman sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, nung ako ay kaya nga sabi nga na atin, kaya ako bata pa lamang, ang mga bata pa lamang dito sa ating church, mahalaga, bata pa lamang sila, marami na sila natututunan sa mga salita ng Diyos. Kagaya ng ginagawa ngayon sa mga bata, mga kabataan, meron na silang Sunday school, katulad natin mga tandaan. Meron din tayo ng Bible study, na yung encouragement na sinasabi ni Pastor na umattend tayo ng ating weekly devotion at Bible study sapagkat napakalaking blessings para sa atin ang matuto sa kanyang mga salita ng ating Panginoon. Na kanyang mga salita,
siya nating gabay at patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tanong ngayon, how to be sure how importantly is the Lord our God in our life? Gaano siya kahalaga sa ating buhay? Alam niyo kung babanggitin ko ang lahat, hindi magkakasya ang isang oras kung gaano kahalaga ang ating Panginoon. Siya ba ang una na pinakabalaga na may paggalang at pagkatakot bilang siya ang natatalo nating Diyos? Nang ating lang tanggapin ang Panginoon Diyos, unang-una ay may commitment at may responsibilidad na tayo sa Kanya. Na siya ay aking sambahin bilang Diyos na walang iba tayong sasambahin. Di paglilingkuran, kundi siya lamang. May pag-aaral ng pagkatas, pag-umiit ng buong puso, kaluluwa, kaisipan, at kalakasan. Ating tandaan, ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Siloso ang ating Diyos. Ba't natin masasabi yun? Hindi niya nais na magsilbi tayo sa dalawang sinuturing na Panginoon. Ating tatakwil yung isa at ating naman paglilingkuran yung isa. Diba? Kaya, siyempre, sino ang ating pipiliin? Kundi siya na makapangyarihan at dakila ang pag-ibig sa atin. Isa sa mga mahalagang bagay na pagsampa na dapat gawin ay ang bigyan siya ng siya ay ating ibigin. He is the God of love, comfort, joy, healer, justice, faithful, Prince of Peace, and everything He has is for our own sake. Siya ang unang ibig sa atin, mula pa ng tilikhain ang sanlibutan. Sabi nga sa John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Diba? Sapagkat kaya na lamang pag-ibig ng Diyos, at sa libutan, sinubuhan niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang mamatay sa krus at matubos tayo sa kasalanan, mapatawad, at mabalik ang nasira nating relasyon sa Kanya dahil sa ating pagkakasala. Ayon nga sa unang pinakamahalagang utos ng Panginoong Jesucristo, ibigin ang buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan ng Panginoon Diyos. Ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating Panginoon ay bigyan siya ng higit na pagpapahalaga kaysa anumang bagay sa mundo ito. Minsan kasi, masyado na tayo nahuhumaling sa mga sanlibutan bagay sa mundo ito na mas binibigyan natin ng pagpapahalaga, na higit na pagpapahalaga, na higit na pansin ang mga ito kaya sa ating Panginoon. Kaya tayo bilang isang Kristiyanong mananampalataya, let us keep our focus on Him
not on worldly things. That everything we do should be according to His will, na makapagbibigay sa Kanya ng kalusuran, kaya ng ating buhay spiritual, at lalong titibay ang ating relasyon sa Kanya. Ang isa ng mananampalataya ay meron ng pagtipan o covenant sa ating Panginoon. Lagi ay may oras at panahon sa pagganap ng mga gawain na inuukol sa Kanya, masamba, nananalangin. Ang magbasa ng Kanyang banal na salita mula sa Biblia. Ang pagbabasa ng Bible, kasama na ang pag-meditate o pagbubulay-bulay, ay nagbibigay sa atin ng karunungan at pagkaunawa sa mga aral at katuluan ng ating Panginoon, na ating itong isang pamuhay. Ako sa aking pagbabasa ng Biblia, araw-araw, 24/7, walang holiday. Walang perye. Nasa Kanya na ako, pagising ko sa umaga, naaalala ka, di ba? Ang Kanyang salita mula sa Biblia ay sinusulat ko naman sa aking journal, ang reflection na nabasa ko na minsan niya sa araw na iyon. At akin naman itong pinopost sa aking Facebook account upang sila mga friends ko sa Facebook ay makabasa na rin sila ng mensahe mula sa ating Panginoon. Ang nakatutuwa, marami ang nagre-react, nagla-like, at nag-message din na sila ay nagpapasalamat na be-blessed sila sa mensahe na kanilang nabasa. Kaya kanina doon sa ating Sunday School, yung tanong ni Brother Aaron, ano ang ministry natin sa ating Panginoon? Yun ang ministry ko, aking ginagawa sa ating Panginoon. Alam ninyo, wala sino man ang nagturo sa akin na ito ang gawin ko. Wala ni sino man. Ang Panana-Espiritu ay sumaakin at itinuro niya kung ano ang nararapat gawin ko para sa ating Panginoon. Yun ang ministry na aking nagagawa sa ating Panginoon. Nung mag-forward na ako sa atin, noong 2010, naka-attend ako ng Encounter with God retreat kasama ang mga kapatira natin mula sa ating iglesia. Naging malaking pagbabago sa akin na mas maging mapalapit ako sa ating Panginoon at mas makilala ko pa siya. Na siya ang tunay na Diyos na buhay, ang Diyos ng katotohanan. Na mapagkumaba ako, patatakot at sinusuko ko ang aking buhay sa Kanya. Oo, totoo, Panginoon, na kayo ang aking Diyos na mapagkumaba ako, sumasamba at binibigyan ko kayo ng may napagpapahalaga. He is the most important thing, God, in my life, because without Him, I am nothing. Ang isa pa ay pananalangin, may pasasalamat, pagpupuri, at may pananampalatayang siya ay nakikinig at may nakahandang katugunan sa ating panawagan at lagi natin siyang kasamang hindi niya tayo iiwanin, pagbabayaan man, pagkat siya ay tapat sa kanyang pangalan.
pangako. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, maganda man o hindi, dumaan man sa mga pagsubok, pinagpatuloy naman niya tayo, pinagpapala, binagabayan, kasama natin siya ng muna. Siya ang ating Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin siya. Sabi nga doon sa isang nabasa ko po sa Facebook, sabi, I don't care how hard life gets. I never lost my faith in God, and that is when He is closer to me. Kailangan magkaroon ng matatag na pananampalataya para makita natin mayroon tayo ng lahat ng kailangan sa pamamagitan niya. Ating tandaan, ang buhay ay hindi mawawala ng pangangailangan. Hindi mawawala ng mga pagsubok na ating nakakaharap at walang panahon na tayo ay masasaktan. Ngunit, huwag natin kalimutan, mayroon tayong Diyos na mapagmahal, na Diyos na nagsasanggalan, gagabay at maglumpay at laging handang tumulong. The Lord will give us everything we need. All we need is faith. Faith in Him. Malaga ang maging mapanalangin. Sa pamamagitan ng pagdalangin na may pasalamat, kahit padarama ang ating pagpapahalaga sa Kanya. Sa panahon na hindi natin malaman ang anong gagawin, sa mga kinakaharap na mga utos sa buhay, just pray, God will give you the right answer. Sabi noon sa Matthew 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong napatagal at mabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papahingahin ko sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Ang Diyos ang kasagutan sa atin pag tayo ay nababalita sa mga utos na ating pinagdadaanan. Kaya, kung may kailangan tayo, unahin muna tumulong sa ating Panginoon Diyos, maasahan na bago sa tao o sa ating sarili. No? Kapag di natin kaya, kapalaman tayo tumutulog sa Diyos, pamamagitan ng prayer. Dahil ang magagawa ng Diyos, hindi makakayang gawin ng tao. Di ba? Pagkat siya ay makapangyarihan, walang imposible para sa Kanya. Ang imposible sa atin, sa Kanya ay posible. But at masasabi natin, I never would have made it without God. Kaya nga sa Matthew 21:22, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa pananalangin na may pananalangin ay inyong tatanggapin. Maaari lang ang hingin ang mga bagay na dahil sa pananampalataya, pag nananalig tayo na pagkakaroon niya ating hinihiling. Huwag kalimutan, walang mas makapangyarihan kaysa panalangin, walang mas makapangyarihan kaysa sa pananampalataya, at walang mas dakila sa ating Diyos. Mahalaga ang katapatan sa Diyos bilang siya ating Panginoon at tagapagligtas. Wala tayong ibang datakalain, sasambahin at susundin, kundi siya lamang. At inuulit ko,
bigyan ang ating Panginoong Diyos ng higit na pahalaga sa ating buhay. Brothers and sisters in Christ, kapag ang Diyos ang naging pastor natin, makakasiguro tayo na wala na kayong hahanapin pa dahil ramdam natin sa piling niya ay kompleto na tayo. Katulad nga na sinabi doon sa awit 23:1, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako nagkukulang. Pupunuin tayo ng kanyang pagmamahal, pagpapala at pagmamatnubay. To God be the glory, for we have an importantly God in our life forever and ever. Amen.